Sa mga Filipino senior citizen, magugulat kayo dito sa ating ibabalita. Kaya dapat ninyo itong tapusin para naman malaman natin kung ano din po ang inyong sentimento or opinion dito sa kakapasok lamang na balita para sa mga senior citizen. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng mga manonood saan man kayong dako sa mundo, lalong-lalo pa itong ating mga Filipino senior citizen. Dahil kakapasok lamang na balita, actually nakakagulat at nakakalungkot mga ka-vlogs, no? Sapagkat ito nga po ay hindi inaasahan na pangyayari sa hanay ng mga senior citizen, lalong-lalo pa sa ahensyang namumuno nito ngayon, ang NCSC or National Commission of Senior Citizen. Ano nga ba ang nangyari ngayon dyan sa ahensya ng NCSC? Bago natin yan pag-uusapan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba at huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Balik nga tayo dito sa kakapasok lamang na balita. Ayon po sa The Manila Times website, itong NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano ay pinagre-resign ng 3 NCSC commissioners. Yes mga ka-vlogs, no? Itong si Attorney Franklin Quijano na ngayon ay umuupo bilang isang NCSC chairman ay pinagre-resign nga po nitong 5 commissioners ng NCSC. Meron po kasing commissioners sa NCSC at ito nga pong mga commissioners na ito ay ang trabaho nila, no, ay ang pagbabalanse sa lahat ng mga programa kung naaayon nga po ba sa mga senior citizen, no? Sila po yung nagbabalanse kung tama po ba ang tinatahak na programa, tinatahak na serbisyo ng NCSC, no, para sa mga senior citizen. At ayon po dito sa aligasyon ng 5 commissioners ay di umano itong NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano ay meron pong aligasyong korupsyon at katiwalian, no? Alleged na korupsyon na nangyayari dyan sa NCSC sa pamumuno nga po nitong si Attorney Franklin Quijano. Well, alleged pa lamang naman siya mga ka-vlog sapagkat hindi pa naman po ito napatunayan until proven guilty, no? So, base na din po sa mga commissioners na ito ay meron po tinatayang 180 million pesos ang sangkot, no? Or merong corruption na involved nga po dito si Attorney Franklin Quijano. So, nakakalungkot lang po ito dahil alam naman po natin ang kampanya ng NCSC sa pangunguna po ng chairman na si Attorney Franklin Quijano, no? Hinggil nga po dito sa pag-iinganyo sa mga senior citizen na magparehistro sa database ng NCSC, no? Para po sa pagkakaroon ng transition from DSWD to NCSC ay nasa database na po lahat ng mga senior citizen, no? Mga tinatayang nasa 12 milyon na mga Filipino senior citizen. So, for me, nakakalungkot talaga ang balitang ito. Pero sa bandang huli ay meron naman po itong positive side sapagkat at least kahit pa paano mga ka-vlogs, no, bago po magkakaroon ng transition from DSWD to NCSC ay malinis na po ang hanay ng NCSC, no, laban sa corruption at sa tiwaling pamumuno. So hindi naman po natin sinasabing totoo sapagkat alleged pa lamang ito. At ito nga po mga NCSC commissioners ay sumulat na sa Malacanang para bigyang pansin din po ang issue na ito na kinasasangkutan nitong NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano na may kinalaman po sa korupsyon dyan sa ahensyang yan, no? So,
Sumulat po itong mga commissioner sa Malacanang sapagkat itong NCSC, sa mga hindi pa nakakaalam, itinatag po ito noong 2019 at ito ay nasa ilalim po ng opisina ng Presidente ng Pilipinas. So bagong ahensya pa lamang ito dahil tinatag itong NCSC para po ilipat ang pamamahala ng mga senior citizen mula DSWD to NCSC sapagkat ito nga pong DSWD ay sobrang marami na niyang ginagawa, marami ng responsibilities, so dapat ihiwalay na yung pamamahala ng senior citizen. Kabilang na po yung mga pensyon, iba pa mga benepisyo, no? So yun po yung layunin, bakit itinatag itong NCSC or National Commission of Senior Citizen, mga ka-vlogs. So para po sa mga senior citizen, no, na nood sa video na to, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-panic. At huwag kayong mangamba, mga ka-vlogs, no? Dahil sa mga pangyayaring ito na ipaparesign nga po itong Attorney Franklin Quijano bilang isang NCSC chairman. So huwag kayong mag-alala sapagkat tiyak naman ay may papalit nito kung sakaling nga po na bababa sa pwesto or tatanggalin sa pwesto itong NCSC chairman Attorney Franklin Quijano. And ang ating dalangin talaga, no? Kung sino man ang papalit, kung sakali man lang na merong papalit kay Attorney Franklin Quijano bilang chairman ay kahit hindi na abogado, no, kahit hindi na mataas yung personal background, no, at least meron pong puso, tunay na puso para sa mga senior citizen, yung puso na talagang makasenior, yung kung ano yung programa, kung ano yung nararapat sa mga senior citizen ay ibigay. No? At talagang ang pinaka sa lahat talaga merong takot sa Diyos. Kasi kung meron tayong takot sa Diyos, hindi natin magagawa yung corruption, hindi natin magagawa yung panlilinlang, no? Lalong-lalo pa sa isang opisyal ng gobyerno, mga ka-vlog. So, sa mga nakaregistered na sa NCSC database, huwag kayong mangamba, huwag kayong mag-alala, mga ka-vlogs, no? Pa-register lamang po kayo sa mga hindi pa registered. Sa mga registered na, good po yan, no? Standby lamang po tayo para sa karagdagang updates, mga ka-vlogs, no? Siguro nga po, no? Ito yung dahilan bakit hindi pa rin umuusad ang transition sa DSWD to NCSC nito nga ang pamamahala sa mga senior citizen, no? Sa opinion ko lang naman. Dahil nga po sa sinasabi ng mga commissioners ng NCSC ay talagang walang naitutulong, walang nagagawa itong si NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano sa programa pagpapaangat nitong ating mga senior citizen at pamamahala ng kanilang mga benepisyo. Siguro ganun nga, no? Kasi ang dami ko ring nababasa na mga komento sa ating mga videos na napakatagal ng rehistrado sa NCSC database, wala pa rin nangyayari. Kahit ID nga, wala pa. So, para sa akin, maganda na din kung mayroong ganitong pangyayari, no? Do nakakalungkot, no? Dahil mayroong ganitong aligasyon ng corruption, pero sa bandang huli, sa kabilang dako, ay meron din itong positive side kung saan ang punto dito ay mapapalitan ng tamang tao, mapagkakatiwalaang tao at talagang sumusunod, no, sa tamang direksyon sa advokasya ng NCSC para sa pangangalaga ng benepisyo ng lahat ng mga Filipino senior citizen. Kayo, mga ka-vlogs, no, lalong-lalo pa mga senior citizen, ano po yung opinion nyo regarding dito sa issue na ito, no, regarding dito sa panawagan ng limang NCSC commissioners na mag-resign itong NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. Ano po yung opinion nyo dito? Sang-ayon po ba kayo? At ano po yung komento nyo o panawagan sa Marcos administration kung ano ba ang dapat gawin dito sa issue na to dahil attached naman ito sa Office of the President, mga ka-vlogs. Komento nyo po yung lahat ng inyong suggestion, yung inyong opinion kasi mahalaga ito dahil kayo, mga senior citizen, kayo po ang sentro dito kasi
para po sa inyo. Nakasalalay dito yung benepisyo nyo. Nakasalalay dito yung magagandang programa ng gobyerno para sa mga senior citizens. Sapagkat kung tiwali po ang namumuno sa inyo ay talagang hindi talaga makakarating sa inyo ang mga tamang benepisyo na para sa inyo. So kaya i-komento nyo na para makita po, no? Mapaabot natin sa NCSC, mapaabot natin sa Microsoft Administration at sa mga kinaukulan ang hinaing ng mga Filipino senior citizen dito ka man sa Pilipinas ay nasa abroad. Bago ko magtapos dito sa video na ito mga ka-vlogs, sa mga nais pong sumuporta sa akin channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga nais naman pong maging miyembro, ayan po ang ating join button. Mamili ka ng mga perks na nais mo. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na-update tayo at napahatid natin sa inyo ang mga kaganapan na may kinalaman po sa ating pagiging senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay niyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel. Pawang katotohanan at lahat totoo lamang.